Delgado. And I am Ariel Herrera. And we will discuss about the computer threat. And the step-by-step how to configure firewall. Computer threats refer to various malicious activities and programs that pose risks to computer system, networks, and data. These threats are designed to exploit vulnerabilities and compromise the confidentiality, integrity, or availability of information. So here are some common types of computer threats include. So the first is virus. Virus is a program that attaches itself to legitimate files and replicate when those files are executed. They can spread to other files and may cause damage to the system. Maaaring kumalat sa pamamagitan ng mga kahinaan sa seguridad tulad ng pagbukas ng di kilalang email attachments o pag-download ng software mula sa hindi mapagkakatiwalaang sources. Ang virus ay maaaring magdulot ng iba't ibang issue tulad ng data loss, system crashes o pag-access sa iyong personal na impormasyon. Maaaring mapanatili ang seguridad ng inyong computer. Mahalaga ang regular na antivirus scan at pag-iingat sa inyong online activities. So the second is malware. The malware is a broad term encompassing malicious software including viruses, spyware, ransomware, and Trojan horse designed to harm or exploit computer systems. So ang malware daw ay may layuning magdulot ng pinsala, magnakaw ng impormasyon o kaya ay kontrolin ang isang sistema nang hindi pinapahintulutan ng may-ari. May iba't ibang uri ng malware. Kabilang na nga dito ang viruses, worms, trojans, spyware at iba pa. Ang mga ito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng email attachment, malicious websites, o iba pang paraan ng online transmission. Ang pagkakaroon ng up-to-date na antivirus software at pag-iingat sa pag-surf ng internet ay mahalaga para maprotektahan ang inyong computer system laban sa malware. The third is the spyware, the software that secretly gathers user information without their knowledge, often for advertising or identity theft purposes. Ito ay karaniwang itinuturing na isang uri ng malware at maaaring magdulot ng alalahanin sa privacy at posibleng security risk. Upang mapanatili ang proteksyon laban sa spyware, mahalaga ang paggamit ng reputable antivirus at anti-spyware software. Pagpapanatili ng iyong operating system at mga aplikasyon sa updated na estado at pag-iingat sa pag-download ng mga file o pag-click sa mga link mula sa hindi kilalang pinagmulan. So the fourth is ransomware, the malicious software that encrypts a user files demanding payment for their release. It can lead to data loss if not addressed promptly. Ang ransomware daw ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng pag-click sa mga malicious na link, pag-download ng infected na mga file o pagbubuo sa mga email attachment na naglalaman ng malware. Ang pagiging biktima ng ransomware ay maaaring magdulot ng malubhang issue sa seguridad at posibleng mawalan ng access sa importanteng impormasyon. Para maprotektahan ang sarili laban sa ransomware, mahalaga ang regular na backup ng files, pag-iingat sa pagbukas ng email mula sa hindi kilalang sources, ang paggamit ng security software na nagbibigay ng proteksyon laban sa malware. Trojan horse, the program that appears harmless but contain hidden malicious code. They can be used to create backdoors for attackers or steal sensitive information. Kapag na-install ang Trojan sa isang computer, maaari magkaroon ito ng iba't ibang epekto depende sa layunin ng nagpadala ng malware. Maaari magnakaw ng impormasyon, magbigay daan sa iba pang malware, o magdulot ng anumang iba't ibang uri ng pinsala sa sistema. Para maiwasan ang Trojan horse, mahalaga ang pag-iingat sa pag-download mula sa mapagdududaang sources, pagpapanatili ng updated na antivirus software at pagsasaalang-alang sa seguridad sa lahat ng oras. And for the last is worms. It's a replicative program that spread across networks, often without user intervention. Worm can consume network resources and cause disruption. Ito daw ay kumakalat sa pamamagitan ng paggamit ng network connections tulad ng internet at nagre-replicate na mabilis sa iba't ibang mga system. Ang worm ay maaaring magkaroon ng iba't ibang layunin, kabilang ang pagdudulot ng pagkasira sa sistema, pag-aaksaya ng network bandwidth, o pagtatanim ng iba pang mga malware. Isa itong self-replicating na entity na maaaring magdulot ng problema sa network security. Upang mapanatili ang proteksyon laban sa worm, mahalaga ang pag-update ng operating system at software, paggamit ng firewall,
mag-iingat sa pag-click sa mga link o sa pag-download ng mga file mula sa hindi magpagkakatiwalaang sources. Open search bar which is located in the lower left of the screen. Second, find and open settings. Third, then click the search bar. Fourth, type the control panel. Fifth, click the control panel. And click the Windows Defender Firewall. Seventh, next is click the turn the Windows Defender Firewall on or off. And lastly, turn on Windows Defender Firewall. Paano nga ba natin maiiwasan ang mga viruses na maaaring pumasok sa ating computer system? Para mapanatili ang kaligtasan ng iyong computer system laban sa mga virus, maaari mo sundan ang mga sumusunod na hakbang. Antivirus software. Mag-install ng isang mahusay na antivirus software at panatilihin itong updated. Ito ay makatutulong sa pag-scan at pagtanggal ng mga posibleng virus bago pa man magpagpulot ng pinsala. Regular updates. Siguraduhin laging updated ang iyong operating system, antivirus software at iba pang mga aplikasyon. Ang mga updates ay naglalaman ng mga critical na security na maaaring mapanatili ang iyong system na ligtas na estado laban sa pag-uulong ng mga virus. Email safety. Iwasan ang pag-click sa mga di kilalang attachment sa email at huwag buksan ang mga email mula sa hindi mo kilalang pinagmulan. Maaari itong maging paraan ng pagkalat ng malware. Backup. Regular na mag-backup ng mahalagang files mo. Sa ganitong paraan, kahit mabiktima ka ng virus, may kopya ka pa rin ng iyong importante